Ang nakaraan. Matapos magtagumpay ang ating bida sa pagsasanay niya sa bagong teknik na tinuro sa kanya. Pinatawag ito ng kanyang Vice Master, at dito ay sinabi kung anong plano ng Demon Palace para makontrol ang ating bida. Kaya nagdesisyon ito na pumunta ng Jiangho at doon ay masubukan ang kanyang lakas at bagong teknik na nagawa. Pagpapatuloy, napunta sa isang kainan si Yun Sul habang nag-aantay ng tamang oras para sa tournament na sasalihan niya sa lugar na ito, na ngayon ay may pagkain ng nakahain sa kanyang lamesa. Hindi lang mag-isa ang ating bida sa lamesa, dahil may nakisop na umupo sa tabi niya at makisalo sa lamesa dahil raw sa wala na itong maupuan pa. Kaya ang isang ito ay masaya, dahil bihira lang raw ang katulad ng ating bida rito sa Jiangho na may malambot na puso at marunong makitungo sa kapwa, dahil kadalasan raw ang mga tao rito ay malalamig ang ugali o suplado. Patuloy lang nagsasalita ang lalaki, ang ating bida naman ay nakikinig lang habang iniinom ang kanyang inumin. Nagtanong ang di makilalang lalaki na may kasiyahan, naparito ka rin ba para sa martial arts competition? Tanong nito kay Yun Sul, kasi yun rin ang dahilan kung bakit siya naririto ngayon. Hindi sumagot ang ating bida, pero alam niya na iyon nga ang dahilan ni Yun Sul. Sabi pa ng lalaki na ang gantimpala raw sa magkakampyon ay isang napakagandang bagay, kaya napakarami raw ang mga lalahok ngayon para lang makuha ang gantimpala, na dito ay nagsalita na ang ating bida at nagtanong kung ano ang gantimpala. Dito ay ngumiti at naging nananabik ang mga mata nito na sumagot, ang gantimpala ay ang Divine Sword of Swift Spirit, tawag nito sa espada na magiging premyo sa magwawagi sa tournament sa lugar na ito. Dagdag pa ng di makilalang lalaki na ang espadang ito ay isang kayamanang espada, na kilalang kilala sa buong mundo ng Murim, na sinasabi pa raw ng iba na may kakayanan itong humiwal ng kaluluwa, na may nasagap pa raw siyang balita na kahit ang mga nakaraang henerasyon ng martial masters ay naparito rin para makuha ang espadang ito. Dito ay nanahimik at naging excited si Yun Sul sa espadang iyon, dahil kung tinatawag raw ito na Divine Sword, tiyak niya na matibay raw ang espadang iyon. Nasabik ito dahil nag-aalala ito dahil sa tuwing gagamitin niya ang bagong teknik niya na Supreme Heaven Style ay hindi kinakaya ng mga espadang ginagamit niya at nawawasak, kaya kung magagawa niyang makuha ang espada ay mapapalabas niya ng maayos ang buong lakas ng Supreme Heaven Style. Nagpatuloy pa sa pagdadaldal ang lalaki na ang ating bida ay may napansin na kung ano sa paligid, dahilan para tignan niya ito ng ganito kaseryoso. Sa loob ng silid kainan may lalaking pumasok na sumisigaw na galit, Mount Chang Demon, sigaw nito sa nilalang na kinagagalitan niya ng husto. Ayon naman pala ang lalaki na sinisigawan niya ang lalaking ito na may malaking katawan, sabi ng lalaki, ang lakas ng loob mo na magpakita rito, isa kang mamamatay tao at magnanakaw, galit na sigaw ng lalaki. Papatayin kita ngayon rito, ipaghihiganti ko ang aming sect leader, sigaw nito, na mukhang malakas na nilalang ang nakahubad na lalaki, sabi naman ng matabang parang si Franco, mukhang isa kang disipulo ng Northern Sword Sect. Sabi pa ng nakahubad na lalaki, ang inyong leader ay hindi man lang tumagal ng 30 segundo laban sa akin, tapos kayo na kutong lupa ay hahamunin ako sa isang laban? Sawa na ba kayo sa buhay ninyo? Sabi ni Franco na ang mga ito ay nakaramdam ng takot. Ayon naman pala, ang isang ito ay tumawa ng malademonyong ngiti, na para bang pag nahok ka nito ay tatagteren kanya ng pinong-pino. Sabi nito, pag nahawakan kita, bibiyakin ko ang bungo mo, at gagawin ko itong baso na iinyuman ko ng dugo mo. Ang isang ito, kahit natatakot na, naglalakas loob pang sumagot, sa tingin mo ba ikaw lang ang malakas sa mundo, may makakatapat ka rin. Dahil doon, sumigaw ang lalaking ito, may tao ba sa lugar na ito na gustong sumama sa amin na kalabanan ang isang ito? Kaya lang tinignan lang siya ng mga tao sa paligid at walang ginawa. Ganon rin ang mga ito, lumingon lang sa malayo at walang nakialam sa gulo na nagaganap sa loob ng lugar na ito, nagpatuloy lang rin ang iba sa kanilang kinakain na para bang wala lang nangyari. Dito ay ang taka ang isang ito kung bakit walang tumayo o gustong tumulong sa kanila, na binaliwala lang sila ng mga tao sa paligid, na hindi niya namamalayan na si Franco ay nasa tabi na niya ngayon. Ang kausap naman ni Yun Sul ay nakatingin na rin sa kaguluhan ngayon, at nasabi na lang nito, ano ba naman iyan? Mukhang hindi alam ng mga iyon ang batas na umiiral sa lugar na ito, ang tinutukoy nito ay ang drift to the west, wander to the west, na may pakahulugan na walang pakialamanan. Sabi pa nito, dahil ang mga martial masters ay may mga kinabibilangan na mga grupo o pangkat,
Ang mga kaguluhan ng unorthodox at orthodox ay hindi pinapayagan, paliwanag nito, na ang ibig sabihin ay hindi makikialam ang ibang pangkat sa laban o pagtatalo ng kabilang grupo. Column insekto, sabi ni Franco na ang isang ito ay wala nang nagawa, napanganganalang at nagbuga ng dugo, kasabay ang hiwa na dumaan sa kanyang katawan. Matapos bumagsak ang naka-orange, si Franco ngayon ay hinawakan sa balikat paleeg ang kasama ng sumisigaw, at para itong si Palito na napakapayat at hindi makawala sa SS ni Franco. Kaya lang, talagang may isa pang sawa sa buhay, isang low-level na ex-lanner ang naparito ngayon para tapusin si Franco. Kaya lang dahil nga low-level ang Makong, isang was-iwas lang ni Franco nang palakol nito ay nag-critical hit agad sa kalaban, talsak at mukhang nag-sky piercer pa ata. Ano ba naman iyan, mga walang kwenta ang mga insektong ito, sabi nito habang naglalakad papasulong para patayin na ng tuluyan ang mga ito. Nagsalita pa ang isang ito, tandaan ninyo, ang mga mehihinang nilalang na tulad ninyo, walang saysay ang inyong mga paghihiganti, mauuwi lang kayo sa kamatayan babala nito. Kaya lang ang ating bida ay kiteng-kiti nang gamitin ang kanyang espada ngayon, at sa ngiti nito ay para bang gusto nitong tadasin ang kalaban. Ang isang ito naman ay nakaramdam ng kakaiba sa ating bida, nahuhulaan nitong makikialam si Yun-sul sa laban ng kabilang panig, kaya tinatawag niya si Yun-sul para awatin ito. Tumayo na itong si Yun-sul ang kanyang mga mata ay nasa isang target lamang, sabi nito, "Hoy ikaw, huwag mong sabihin na tutulungan mo ang mga iyon," babala ng lalaki sa ating bida. Naglakad na ng tuluyan si Yun-sul, na ang lalaking nakaupo ay napasabi na lang na mukhang unang pagkakataon lang nagawi ang ating bida sa lugar na ito, dahil hindi raw alam ni Yun-sul ang batas na umiiral sa lugar na ito, sabi pa nito na wala raw papalakpak sa ating bida sa lugar na ito kahit magpakabayani ito. Itong si Franco ay talagang gigil nang tapusin ang mga target nito, sabi niya, "Sandali nga, anong binti nga ang uunahin ko?" tanong nito sa mga lalaking inabala siya sa pagkain. Kaya lang nang makapalit na si Yun-sul naramdaman ito ni Mount Changdiman, kaya nilingan nito ang ating bida, "Hoy ikaw, anong problema mo? Anong gusto mong mangyari?" pananakot nito sa ating bida. Kaya lang patuloy lang sa paglapit si Yun-sul, hindi nagsasalita kundi patuloy lang sa paglalakad nito na nakatingin sa target nito. Kaya lang itong si Franco ay naiinis na sa ating bida na hindi nagsasalita, "Walang hiya ka, tinatanong kita," sabi nito. Dahil doon, agad na itong sumugod para SS-san ang ating bida, kaya buong lakas nitong iwinasiwas ang kanyang sandata patungo sa leeg ng ating bida. Kaya lang isang napakabilis na pangyayari ang naganap, kahit ako na hindi kumurap ay hindi ko nakitang dumaan ang espada ng ating bida, na one-hit delete ito ni Yun-sul. "Anong, ang leeg ko?" tanong nito na agad nalamig ang ulo nito, iyon ay dahil wala ng dugo ang damaloy sa ulo niya, dahil napugutan na siya ng ating bida. Ayun na nga, naputol nga ang ulo ni Franco nang malaasasin na galawan ni Yun-sul nang walang kahirap-hirap. Dahil doon ang mga taong nakakakita sa pangyayari ay nagulantang ngayon, dahil napakabilis raw, halos wala silang nakitang paggalaw sa ating bida ay napatay na kaagad ang kinakatakutan na si Mount Changdiman. Ang isang ito naman nakausap ni Yun-sul kanina ay natulala rin, isang tingin na para bang gustong kalabanan at patayin ang ating bida. Ang mga tao sa lugar na ito ay hindi makapaniwala sa napakabilis na pangyayaring naganap, napatayo rin ng 3 itlog na buhay papala ang mga ito. Ang isang ito ay hindi maintindihan kung paano namatay ang kalaban, kaya nasabi nito, "Putik anong nangyari, napakurap lang mata ko patay na si Franco." "Salamat po Grandmaster, babayaran ko po balang araw ang kabutihang pagtulong ninyo sa amin," sabi nito sa ating bida, na si Yun-sul ay patuloy lang sa paglalakad palayo. Ayun na nga, si Yun-sul ay umalis na ng lugar na ito, nagtungo na ito sa baba palabas. Ang isang ito naman ay napangiti na lamang sa kanyang nakita, kakaiba ang teknik niya, parang kidlat sa bilis niyang binunot ang kanyang espada para patayin ang isang iyon. Napangiti pa ito, sabi niya, "Kung iyon lang ang teknik mo, tiyak na mamamatay ka pa rin sa lugar na ito." Masyado siyang tahimik, pero gusto ko siya, sabi nito na interesado ito ngayon sa ating bida. Sabi pa nito, "Iisipin ko na lang na ginawa niya iyon para iligtas ang isang taong mahihina," na sa tono ng pananalita nito ay para bang may posisyon o ranggo ang isang ito sa lugar na ito. Matapos ang mga sandali, sa lugar kung saan magaganap ang tournament,
rito ay sumisigaw na ang tagapamagitan na ikinagagalak niyang makita ang lahat. Nagpakilala pa ito na siya raw ang tagapamagitan at tagamasib ng magaganap na polisahan sa lugar na ito. Ito ay si Joe Manchian, isang overseer ng Drift to the East, Wonder to the West. Sabi pa ng isang ito na raw ang ika-4 na beses na magsisimula sila ng isang martial arts competition sa lugar na ito, kaya nagpasalamat ito sa dami ng pumunta na martial artist sa lugar na ito. Dito ay agad nang nilahad ng tagapamagitan ng tuntunin o rules na dapat sundin sa lugar na ito, na kahit sino raw ay pwedeng pumasok sa labanan, basta ibigay lang raw ang pangalan ng isa't isa, na dapat raw panag-utan ng mga martial artist ang anumang mangyayari sa tournament. Dagdag pa ng tagapamagitan na makakausad lang ang isang martial artist sa preliminary sa oras na manalo sila ng 3 beses, o di naman kaya walang gustong lumaban sa loob ng 8 minuto. Nagpatuloy pa ang referee na ang ikatlong rules raw ay, sa oras na mayroon ng 36 ng panalo na nakapuno ng posisyon ay magsisimula na kaagad ang susunod na laban, at laging 2 duelo raw ang magaganap kada araw, na may isang martial artist rito na mukhang malakas. Itong si Yun Sul rin naman ay seryoso ngayon rito, kapag nakialam raw ang sinuman rito o di naman kaya ay may sinaktan ng taga-Drift to the East, Wonder to the West, hindi raw mabibigay ang gantimpala sa taong iyon, na ngayon ay mukhang mapupernade pa ata ang pagkuha ng ating bida ng espada. At sumigaw pa ito ng ubod lakas na simulan na raw ang paligsahan, na ang mga tao ay naghiyawan na nga, at tuwang-tuwa na makapanood ng magandang laban. Ang isang ito ay sumigaw pa, kung sino raw ang gustong maunang lumaban ay pumasok na. Sa arena, ang mga ito ay hesitant na pumasok, mas maigi raw na may maunang pumasok para masukat kaagad nila ang mga kalaban. Kaya lang may isang martial artist na ang humakbang pasulong para simulan ang paligsahan na ito. Ayun na nga, talagang makatina ang ating bida na subukan ang kanyang teknik, kaya nagpakilala ito na siya si Yun Sul. Ang tagapamagitan naman ay natigilan nang makita niya ang ating bida, pamilyar sa kanya si Yun Sul. Iyon lang naman ay dahil ang ating bida ang tumapos sa isa sa mga martial artist na nagpunta sa lugar na ito. Ang tawag ngayon nila sa ating bida ay Speedy Swordsman, na nagawa kasi nitong patayin si Franco sa isang pag-atake lang, kaya tiyak ng tagapamagitan na malalampasan ng ating bida ang preliminary round nang walang kahirap-hirap, dahil tiyak raw na walang lalaban rito. Ang balita patungkol sa ating bida ay mabilis na kumalat sa lugar na ito, kaya hindi niya sigurado kung may gustong lumaban sa ating bida, kaya sumigaw na ito kung may gusto bang lumaban ngayon kay Yun Sul. Dito ay may matapang na gustong masubukan ang lakas ng ating bida, agad itong kumilos at lumundag papasok sa arena. Ayun na nga, ang lalaking tumalon sa arena para labanan si Yun Sul ay walang iba kundi ang lalaking nakausap ni Yun Sul sa loob ng tavern kanina. Magaan ang katawan nito, mabilis rin ang mga paa, at dahan-dahan itong lumapag sa lupa, tanda ng husay nito bilang isang martial artist. Sabi ng isang ito, hindi ito ang unang pagkikita natin, pero ito ang unang pagpapakilala natin sa isa't isa. Pagpasok ng lalaki ang mga ito ay nagulat sa kanilang nakita, nakikilala nila kung sino ang lalaban sa ating bida, at sa itsura ng mga ito, mukhang malakas ang makakalaban ni Yun Sul. Nagbulong-bulungan pa ang mga ito, kung hindi raw sila nagkakamali ang makakalaban ng ating bida ay isang malakas na nilalang. Dito ay nagpakilala na nga ang isang ito, sabi niya, ako nga pala si Yung Jiwi. Ako ang master ng Greater Good ng Dienkang Sect, pakilala nito. Na ang ating bida naman ay nakatingin lang sa lalaking kanyang makakalaban na mukhang pamilyar sa kanya ang sekta ng makakatunggali nito. Mukhang magandang laban ang ating mapapanood sa susunod na kabanata, may makakapalag kaya sa bagong teknik ng ating bida, gaano rin kaya kalakas ang isang ito. Abangan!